Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-175 na kabanata. Sino ang sponsor? Bumuntong hininga si Alex, nakaramdam siya ng depress, at nagsimulang umalis. Nagpunta siya sa kantin, upang kumain bago bumalik sa dormitory. Sa paghiga sa kama, hindi niya mapigil ang isipin, ang tungkol sa sinabi ni Ian, na hindi sila makahanap ng sponsor sa New Year party event na gaganapin. Inisip niya ang pera na ibinigay ng kanyang mama, hindi rin niya ito mailagay sa bangko. Kapag inilagay niya ito sa bangko, malalaman ng kanyang pamilya na binigyan siya nito ng pera. Pero alam din niya na hindi pwedeng gastasin ang euro sa Washington. Bagaman ay malaki siyang halaga ng pera, parang baliwala rin ito. Inisip niya kung ang university ay maiingatan ito. Kung pupunta siya sa office dala ang cash, baka pwede niya itong ibigay bilang bayad sa kanyang accommodations at sa iba pang gastusin. Mas okay ito kaysa ang pera ay nasa kanyang kwarto lang at nangongolekta ng alikabok. Nagdesisyon siya na i-suggest ito sa school hanggat kaya niya. Pagkatapos ng klase ng sumunod na araw, bumalik siya sa dormitory at kinuha ang garbage bag na may pera sa kanyang suitcase. Sinubukan niyang ilagay ito sa kanyang backpack pero masyadong malaki. Ang isa sa kanyang roommate ay nakita ang kanyang ginagawa at sinabi, "Alex, tanga ka ba? Naglagay ka ng basura sa bag mula sa iyong suitcase. Dalahin mo dito, ako na ang bahala para sa iyo." "Hindi, salamat na lang, ako na. Aalis na ako, magkita na lang tayo uli." Si Alex ay nakontento na kung may iba pang makakita, iisipin din nila na ang bag ay naglalaman ng basura. Dala ang garbage bag, nagpunta siya ng diretso sa administration building, kung saan ang opisina ng finance department. Kumatok siya sa pinto ng finance department, at pagkatapos makarinig ng salita, "Please come in," pumasok siya dala ang bag. May ilang desk sa opisina at may nakaupo dito. 4 lahat ang miyembro ng staff na naroon. Ang unang desk ay may katamtamang edad ng lalaki, na makikita ang pangalan sa sign, Mr. Parker, Finance Director. Nakaupo katapat nito ay si Colin at Ian. "Ano ang ginagawa mo dito?" curious na tanong ni Colin. Nang nakaraang araw, kinausap ni Colin ang kanyang papa, tungkol sa posibilidad na mag-sponsor sa New Year party. Bilang businessman, ang kanyang papa gusto malaman ang iba pang impormasyon. Ipinatanong nito sa kanyang anak kung magkano ang pera na kailangan ng school, at kung saan ito gagastusin. Saka lang nito titingnan at pag-iisipan ang desisyon kung gusto ba niyang mag-sponsor. "Nagpunta ako dito, magsisimula na sanang sabihin ni Alex, pero nag-alangan siya. Nabigla siya nang makita ang mga ito doon." Itinago niya ang garbage bag sa kanyang likuran. Inisip niya, ang pamilya ni Colin sa Washington DC ay masyadong importante, at posible na marami silang kilalang tao. Kapag nakita niya ako na may dalang maraming foreign cash, baka magumpisa ito na suriin ang kanyang background. Nag-alala siya na kapag kumalat ang balita, malalaman ito ni Ken, at sasabihin sa ibang pamilya. Magdudulot ito ng problema sa kanyang mama. "Nagpunta ka dito sa finance department, dala ang iyong garbage bag." "Maganda yan," wika ni Ian habang nakaturo sa garbage bag sa likod ni Alex. Nang itinuro niya ito, ang lahat ay tumingin sa garbage bag. Ang ibang mga staff member ay nagreklamo. Sinabi ng isa, "Hindi maganda na magdala ng basura dito sa finance department's office." Sumang-ayon naman ang iba. "Isa itong opisina, hindi katanggap-tanggap ang magdala ng basura dito." "Pasensya na," wika ni Alex. Ngumisi si Ian. Tumingin kay Alex mula taas pababa, at sinabi ni Colin, "Sa palagay ko ang binatang ito ay nagpunta sa finance department upang mag-apply sa school poverty funds. Makikita mo kung gaano kamura ang kanyang pananamit. At narinig ko na nagtrabaho siya sa pancake food truck ng 2 buwan, nitong summer vacation. Malamang ang kanyang pamilya ay sobrang hirap." Ngumisi si Colin kay Alex at sinabi,
Karamihan sa mga tao na kailangan ng extra money, ay kailangan maghanap ng part-time job sa library o sa kantin. Masyado siyang matalino, at mag-a-apply ng poverty funds kaysa maghanap ng trabaho. Ang finance director, ay nakialam sa kanilang pag-uusap, at sinabi kay Alex. Kung mag-a-apply ka ng poverty relief fund, kailangan muna mag-fill up ng application form, at pagkatapos ay ibigay ito sa class committee. Ang finance department ay sasabihan ka sa loob ng ilang araw kung ikaw ay natanggap. Naisip ni Alex na hindi niya maipaliwanag sa direktor ang kanyang sadya, habang naroon si Colin. Kaya tumango ito at lumabas sa pintuan. Pagkatapos niyang isara ang pinto, narinig niya na bumulong si Mr. Parker. Ang estudyante ay kailangan tingnan ang proseso kung gusto nilang mag-apply ng poverty fund pero masyadong tamad ang kanyang itsura. Nagdesisyon agad siya na pumunta dito. Hindi lumayo si Alex. Tumayo siya sa corridor at pinagmamasdan ang nangyayari sa labas ng bintana. 40 minuto ang nakalipas, ang pintuan ng opisina ay bumukas, si Colin at Ian ay lumabas na nakangiti. Hindi ka umalis? Tanong ni Colin nang makita si Alex. Tapos ay bumaling siya kay Mr. Parker at sinabi, aalis ako at sasabihin ng sponsorship proposal sa aking papa, at ibibigay ko ang sagot sa lalong madaling panahon. Iiwan ko na sa iyo ang problema sa mahirap na estudyanteng ito. Si Colin at Ian ay umalis, tumingin ng may pagkainis kay Alex, habang sila ay paalis. Mr. Parker, wika ni Alex. Bakit ka naghihintay dito? Di ba nasabi ko na sa iyo ng maliwanag kanina, na kung gusto mo mag-apply ng Poverty Relief Fund, una ay kailangan mong pirmahan ang application form, at ipasa ito sa class committee. Ang finance department ay hindi ito pwede tanggapin ng direkta. Ikinaway nito ang kamay, at tumalikod upang bumalik sa opisina. Tahimik na sumunod si Alex dito. Ano ang ginagawa mo? Reklamo ni Mr. Parker. Alam ni Alex na ang kanyang damit ay mumurahin lang at hindi na siya nabigla na ang finance director ay hindi siya naiintindihan. Hindi ako nag-a-apply ng poverty allowance. Ako si Alex, at narito ako upang mag-sponsor sa New Year party event, paliwanag niya. Nang marinig nila ang sinabi ni Alex, ang direktor at mga office staff ay malakas na nagtawanan. Sinabi ni Colin sa kanila na siya ay isang mahirap na estudyante sa biology department. Makinig ka, ang pag-sponsor sa New Year party event ay nagkakahalaga ng at least mga $1,000. Napakagalante mo pero natatakot ako na baka hindi mo makaya. Wika ni Mr. Parker na may ngiti. Hindi nyo ako naiintindihan, marami akong pera na i-donate pero pwede ba tayong mag-usap ng private? Inisip ni Alex na kapag kaunting tao lang ang makakaalam ay mas mabuti. Sino ka? Bakit hindi kami pwede manatili? Tanong ng isang staff member. Sinabi pa ng isa, tama, gusto namin malaman kung magkano ang pera na iyong donasyon. Gusto namin manatili at malaman ang mangyayari. Kung gusto mo magbigay ng donasyon, bakit sikreto? Nakakatawa iyon, wika ng isang staff. Naiinis sila nang sinabi ni Alex na private, ibig sabihin ay pinapaalis sila nito. Sinabi ni Mr. Parker. Sa palagay ko ay kailangan na ninyong umalis. Nalaman nila kay Colin na mula siya sa isang mahirap na pamilya. Itago mo na lang ang iyong ilang dolyar upang ibili ito ng maayos na damit. Nang makita ni Mr. Parker ang garbage bag sa kanyang harapan, sumigaw ito. Anong ginagawa mo? Huwag mong itapat ang maruming basura na iyan sa aking harapan. Pero nang mahawakan niya ang garbage bag, napahinto siya. Naramdaman niya na maraming bundles ng pera sa loob, at nabigla siya. Tumingin siya kay Alex sa pagkabigla, pero si Alex ay nakangiti lang, na nakatingin sa kanya. Sige, ang lahat ay umalis sa opisina, wika nito sa lahat ng staff na nag-aatubili. Nang makaalis na ang lahat, tinanong niya si Alex. Ano ang laman ng garbage bag? Kalmadong umupo si Alex sa bangko. Inilapag niya sa lamesa ang garbage bag at dahan-dahan tinanggal ang tali. Ang finance manager ay pinanood siya mabuti, tumingin sa kanya mula taas pababa. Napansin niya na ang pananamit ni Alex ay sobrang mumurahin, pero hindi niya maitatanggi na maraming bundles ng malulutong na pera sa loob ng sako. Hindi niya alam kung papaano ang gagawin sa sitwasyon. Dahan-dahan ipinakita ni Alex ang pera sa loob. Si Mr. Parker ay nabigla. Ano, ito lahat ay euro.
Pakiusap, tingnan mo mabuti. Wika ni Alex. Euro ito, wika ng finance director, na sinuri mabuti ang mga banknotes, at malakas na tumawa. Ang sitwasyon ay naging kakaiba. Inaasahan niya na ang bag ay puno ng dollars bills. Pero ang dala ni Alex ay euro dollars. Nang makita niya kung gaano karaming pera ang naroon, ang kanyang ugali ay biglang nagbago. Humihingi ako ng pasensya sa pagiging mayabang. Ang dami mong dinala na pera dito. Gusto kong mag-donate sa New Year party event, wika ni Alex. Sumagot ang finance director. Masyadong maraming pera ito para sa party, kailangan na lang namin ni total ang mga gastusin. Nag-isip si Alex sandali. Walang problema. Ang ibang pera ay pwedeng gastusin sa ibang mga pangangailangan ng paaralan. Si Mr. Parker ay nabigla. Gusto mo talaga ikaw ang gawa ang lahat ng perang ito sa paaralan? Napakagalante mo. Maraming salamat. I-report ko sa university president ang iyong pagiging mapagbigay, at bibigyan ka niya ng award bilang karangalan ng paaralan. Nagpaliwanag si Alex. Mayroon akong isang hiling. Ang paaralan ay sasagutin ang lahat ng aking gastos dito sa hinaharap. Dagdag pa, ayaw kong malaman ng kahit sino ang tungkol sa aking donasyon. Inisip ni Mr. Parker ang nakaraan na pag-uusap nila ni Colin. Alam niya na ang pamilya ni Colin ay kabilang sa 20 mayayaman sa Washington, D.C. Tinanong nito kung magkano ang pera na kailangan ng sponsor sa party event. Mabilis siyang nag-back out at sinabi na ikukonsulto muna niya ito sa kanyang pamilya. Sa kabuuan, hindi naman talaga ito malaking halaga. Inisip ni Mr. Parker medyo hindi mapagbigay si Colin, at ito ay big deal na sa kanya. Pero si Alex ay nagbigay ng malaking halaga ng pera, at ayaw niya itong ipaalam sa publiko. Na-impress si Mr. Parker sa pagiging mapagbigay ni Alex, kumpara kay Colin Patterson. Okay, sige, sumagot ang finance director na nagsususpetsyo. Okay, maayos na, aalis na ako upang makapagpatuloy ka sa inyong trabaho. Ibinigay ni Alex ang pera, tumayo at naglakad palabas ng opisina. Ang mga staff member ay bumalik sa loob ng opisina at tumingin sa finance director. Tinanong ng isang staff, Mr. Parker, bakit ginawa mo ang sinabi ng lalaking iyon? Nagbigay ba siya ng donasyon? Sumagot siya ng mariin. Itikom mo ang iyong bibig. Kapag nahuli ko ang kahit sino na sinasabi na mayabang ang binatang iyon muli, mawawalan na kayo ng trabaho dito. Nakita niya na ang mga staff member ay hindi pa rin kumbinsido, at napahinga siya ng malalim sa sarili. Sa isip niya, walang kahit sino sa inyo ang may idea kung gaano mapagbigay ang binatang iyon. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Nagbigay siya ng malaking halaga sa paaralan, tapos ay minamaliit niyo siya. 2 oras ang nakalipas na katanggap ng tawag ang finance director mula sa ama ni Colin. Sinabi nito, hello, ito ba ang finance department ng Richmond University? Ito ay si Mr. Patterson, ang papa ni Colin. Gusto kong mag-sponsor sa inyong New Year party event. Maraming salamat po sa pagiging mapagbigay. Pero gusto ko po na malaman nyo na mayroon na pong nag-sponsor sa New Year party event. Mayroon pa kaming mga ibang project sa school na pwede nyong sponsoran. Inisip niya ang relasyon sa pagitan ni Colin at Alex ay hindi maayos. Ano, may nag-sponsor na? Kalimutan muna, mag-i-sponsor na lang uli ako sa susunod na taon, wika ni Mr. Patterson at tinapos na ang tawag. Ang direktor ay napaisip, bumulong siya sa sarili. Ang lalaking iyon ay isang boss ng multinational business, at hindi niya kayang mag-donate ng kahit ilang libong dolyar sa paaralan ng kanyang anak. Malaki ang pagkakaiba niya sa estudyanteng si Alex. Ika-176 na kabanata. Ang memorable na performance. Si Mr. Parker ay walang ginawang kahit ano na statement sa mga sumunod na araw. So walang balita sa donasyon na ibinigay ni Alex. Sa mata ng mga estudyante si Alex ay isa pa ring talunan. Nagpa-practice siya kasama sila Leona, kung may oras siya. Pero pagkatapos ng ilang insidente, ang pakikitungo ni Leona sa kanya ay naging malamig. Sa isang kisap mata, ito na ang araw ng New Year party. Sa campus ground ng Richmond University. Ang entablado ay nakaset up na, umaga pa lang. Sa hapon, nang ang araw ay nagsimula ng lumubog.
Ang entablado ay mayroong asul na ilaw, naghihintay na gumabi at magsimula ang party. Si Alex ay maayos na nakaidlip nung hapon na iyon. Nang bumangon na siya, nag-ayos siya at mabilis na pumunta sa entablado. Dumating siya sa area ng backstage kung saan naghahanda ang mga performer. Si Leona at Colin ay hindi pa dumarating. Nakita ni Alex ang ilang miyembro ng union. Ang lahat ay pinapanatili ang kaayusan ng venue. Si Eddie ay naroon din. Napagtanto ni Alex na kailangan niyang tumalon ng marami sa entablado sa kanyang performance. Kaya pumunta siya kay Eddie upang ipahawak ang kanyang cellphone. Kukuhain na lang niya pagkatapos ng show. Ang mga performer ay ginagawa ang kanilang huling paghahanda. Si Fiona na partner ni Alex sa pagsasayaw ay galit. Nagpunta siya sa campus restaurant kasama ang kanyang classmates, at naiwan ng pinakamahalagang props, ang kanyang hair bun. Iniisip ni Fiona kung kukuhain niya ang kanyang hair bun, pero ang restaurant ay masyadong malayo. Nang makita niya si Alex, nagkaroon siya ng idea. Dahil mahaba ang hita nito, ay mabilis siyang makakatakbo. At tinanong niya ito kung pwede kuhain ito para sa kanya. Alex, naiwan ko ang main props ko sa campus restaurant. Gusto mo bang hanapin para sa akin? Balisa niyang tanong. Si Fiona ay isang hangal. Bakit niya ito naiwan, at tapos ay inaasahan niyang ako ang kukuha nito para sa kanya? Sa isip niya, kung ikaw ang aalis, tutulungan ko si Leona na isuot ang kanyang costume. Kung aalis ako, sino ang tutulong sa kanya? Gusto mo ba na si Colin ang tumulong sa kanya? Tanong niya. Pagkatapos ng ilang araw sa panonood dito, alam ni Fiona na secretly in love si Alex kay Leona. Seryoso ka ba? Tanong ni Alex. Ayaw mo ba pumunta? Sige, ako na lang pupunta, at hayaan na lang natin si Colin ang tumulong kay Leona magbihis. Okay, ako na ang maghahanap. Dito ka na lang. Mabilis na tumayo si Alex. Ang imahe ni Colin na tinutulungan si Leona ay nagpatakad sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa, tumakbo na siya sa campus restaurant. Isa ka talagang talunan, talagang in love ka kay Leona. Wika ni Fiona sa kanyang sarili. Umupo siya ng bangko na nakangiti. Nang sandaling iyon, si Colin at Leona ay dumating. Nakapag-makeup na sila at nakasuot na ng costume. Hindi pa dumating si Alex, tanong ni Colin. Colin, katulad ng nakikita mo, ang lalaking ito ay hindi seryoso sa party, sagot ni Leona. Gumuso si Colin, ano ang gagawin ng lalaking ito, upang hindi maging tanga sa entablado. Ang cellphone ni Leona ay nag-ring. Ito ang kanyang kapatid na si Lindsay. Isang malambing na boses ang nagmula sa cellphone. Kumuha ka ng taxi at pumunta ka dito. Ang performer ko ay sa second half pa. Makikita mo kapag nandito ka na, wika ni Leona na may ngiti. Gusto ko, pero madilim na, at natatakot ako pumunta mag-isa. Bakit hindi mo papuntahin si Alex para sunduin ako? Komportable ako kay Alex. Wika ni Lindsay na medyo may nahihiyang boses. Gusto sabihin ni Leona kay Lindsay na kasama rin si Alex sa performance, pero gusto talaga ng kanyang kapatid na sunduin siya nito. Hanggat hindi pa nagsisimula ang kanilang performance, nagdesisyon siya dahil marami pa naman oras upang sunduin siya. Kaya sinabi niya na okay. Sasabihin ko sa kanya na sunduin ka. Sis, maraming salamat, nandito ako sa KFC. Please sabihin mo na tawagan niya ako. Tumingin si Leona at nakita ang number ni Alex sa directory ng mga performers. Kinopya niya ito at nang tatawagan na, bigla niyang naisip na kapag nakatanggap ito ng tawag mula sa kanya, baka isipin nito na may nararamdaman siya para dito. Sa huli, nagdesisyon siya na huwag tawagan, at magpadala na lang ng text message. At sinabi na sunduin si Lindsay. Nang alas 8 na ng gabi, ang mga maraming tao ay nakaupo malapit sa entablado. Ang lahat ay freshman mula sa Richmond University. Sa paligid nila ay mga sophomore at juniors. Pagkatapos lumiwanag ang maraming ilaw, ang party ay ganap na mag-uumpisa na. Ang mga set ng performer ay isa-isang lumabas sa entablado, at ang mga cheer at palakpakan ay ingay mula sa mga audience. Nagawa ni Alex na mahanap ang hair bun ni Fiona, at sa wakas ay nakabalik na. Si Fiona ay nagpasalamat sa kanya. Sa nakita kay Leona na nakabihis at handa na, nagtanong siya, si Leona ay nakabihis na.
Sinabi ni Fiona na nakangiti, huwag kang mag-alala, tinulungan ko siya. Hindi sumagi ang daliri ni Colin sa kanya. Marahan siyang lumapit kay Leona at umupo. Nang makita siya nito, nagtaka si Leona, bakit natagalan siya sunduin si Lindsay, at tinanong, nagawa mo na ba? Nang kausapin siya, si Alex ay nabola. Iniisip niya na ang tinatanong nito, ay kung naibalik na ang hairband ni Fiona. Tumango siya at sinabi ng may ngiti. Oo, mabuti. Nakita ni Leona na malapit na siyang umakyat sa entablado, at hindi kailangan magmadali upang makita si Lindsay. Ang host sa event ay sinabi ng malakas. Ang susunod na program ay Dream of Child Hearts. Alam ko na hinihintay niyo ito. Ang mga performer ay si Colin, Leona, Doug, Fiona at Alex. Pagkatapos buksan ng host ang kortina, ang cheer sa audience ay lumakas. Ang lahat ng estudyante ay masaya. Si Colin ay isang Prince Charming sa paningin ng mga babae. Si Leona ay isang diyosa sa mata ng mga lalaki. Sila ay perfect combination. Bago si Colin at mga kasama nito ay umakyat sa entablado, ang paligid ay lumiwanag. Ang mga lalaki ay sumigaw ng Leona at hindi nagpatalo ang mga babae, sumigaw din ito ng Colin. Nang si Colin at ang buong grupo ay nagpakita na sa backstage, ang ilang mga audience, ay napatakip sa kanilang bibig at tumalon sa excitement. Nang lumiwanag ang ilaw, isang malaking katahimikan ang narinig. Gusto sabihin ni Leona kay Lindsay na kasama rin si Alex sa performance, pero gusto talaga ng kanyang kapatid na sunduin siya nito. Hanggat hindi pa nagsisimula ang kanilang performance, nagdesisyon siya dahil marami pa naman oras upang sunduin siya. Kaya sinabi niya na okay. Sasabihin ko sa kanya na sunduin ka. Sis, maraming salamat, nandito ako sa KFC. Please sabihin mo na tawagan niya ako. Tumingin si Leona at nakita ang number ni Alex sa directory ng mga performers. Kinopya niya ito at nang tatawagan na, bigla niyang naisip na kapag nakatanggap ito ng tawag mula sa kanya, baka isipin nito na may nararamdaman siya para dito. Sa huli, nagdesisyon siya na huwag tawagan, at magpadala na lang ng text message. At sinabi na sunduin si Lindsay. Nang alas 8 na ng gabi, ang mga maraming tao ay nakaupo malapit sa entablado. Ang lahat ay freshman mula sa Richmond University. Sa paligid nila ay mga sophomore at juniors. Pagkatapos lumiwanag ang maraming ilaw, ang party ay ganap na mag-uumpisa na. Ang mga set ng performer ay isa-isang lumabas sa entablado, at ang mga cheer at palakpakan, ay ingay mula sa mga audience. Nagawa ni Alex na mahanap ang hairband ni Fiona, at sa wakas ay nakabalik na. Si Fiona ay nagpasalamat sa kanya. Sa nakita kay Leona na nakabihis at handa na, nagtanong siya, si Leona ay nakabihis na. Sinabi ni Fiona na nakangiti, huwag kang mag-alala, tinulungan ko siya. Hindi sumagi ang daliri ni Colin sa kanya. Marahan siyang lumapit kay Leona at umupo. Nang makita siya nito, nagtaka si Leona, bakit natagalan siya sunduin si Lindsay, at tinanong, nagawa mo na ba? Nang kausapin siya, si Alex ay nabola. Iniisip niya na ang tinatanong nito, ay kung naibalik na ang hairband ni Fiona. Tumango siya at sinabi ng may ngiti. Oo, mabuti. Nakita ni Leona na malapit na siyang umakyat sa entablado, at hindi kailangan magmadali upang makita si Lindsay. Ang host sa event ay sinabi ng malakas. Ang susunod na program ay Dream of Child Hearts. Alam ko na hinihintay niyo ito. Ang mga performer ay si Colin, Leona, Doug, Fiona at Alex. Pagkatapos buksan ng host ang kortina, ang cheer sa audience ay lumakas. Ang lahat ng estudyante ay masaya. Si Colin ay isang Prince Charming sa paningin ng mga babae. Si Leona ay isang diyosa sa mata ng mga lalaki. Sila ay perfect combination. Bago si Colin at mga kasama nito ay umakyat sa entablado, ang paligid ay lumiwanag. Ang mga lalaki ay sumigaw ng Leona at hindi nagpatalo ang mga babae, sumigaw din ito ng Colin. Nang si Colin at ang buong grupo ay nagpakita na sa backstage, ang ilang mga audience, ay napatakip sa kanilang bibig at tumalon sa excitement. Nang lumiwanag ang ilaw, isang malaking katahimikan ang narinig. Nang nagliwanag na ng tuluyan ang entablado, nagsimula ng kumanta si Leona. Tapos ay si Colin naman.
Kumanta sila ng salitan, at si Alex ay tumakbo at tumalon, at umunat upang ipakita ang fighting spirit ng kanta. Nagsimulang makaramdam ng selos ang puso ni Alex nang makitang magkalapit si Colin at Leona. Hindi naman niya nararamdaman ang ganoon tuwing rehearsal. Ngayong may musika at maraming tao mula sa audience na nanonood, ang sensasyon ay tumatama sa kanya ng gusto. Ang susunod na kanta ay Tide. Ang boses ni Leona at Colin ay perpektong bagay. Si Leona at Colin ay magkahawak ng kamay. Sa ritmo ng musika ang 2,000 na audience ay sumunod sa kanilang pagkanta. Nagpatuloy si Alex na mapansin ang pagmamahalan na tinginan sa isa't isa. Kailangan niyang mag-sprint mula sa kaliwang gilid patungo sa kanan. Pero huminto siya. Tumayo siya sa likod ni Leona, at tumingin sa kanilang dalawa. Hindi niya narinig ang sinabi ni Fiona at Dog, na pinaaalalahanan siyang magpatuloy gumalaw. Sa kabutihang palad ang mga audience ay naakit sa kanta, at hindi napansin ang dancer na nakatayo sa gitna ng entablado. Sa huli ng kanta, si Leona at Colin ay nagyakapan, at ang malakas na palakpakan ay umingay. Kinuha ni Colin ang kamay ni Leona. Tumingin ito sa kanyang mga mata at nakaramdam ng pagbagso ng kanyang puso, habang lumalapit ang mukha nito kay Leona. Ang emosyon ni Leona ay dumaloy. Sa malakas na ingay sa kanyang paligid, siya ay nasa stage ng confusion, at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang labi ni Colin ay malapit nang dumampi sa kanya. Biglang itinulak si Colin. Muntik na siyang matumbo. Hinawakan ni Alex si Leona at itinulak muli si Colin. Galit siya. Ang mga manunood ay nagalit sa kanya. Sinira ni Alex ang fairy tale image na kanilang nakikita. Sinigawan nila ng malakas si Alex katulad ng isang alon. Ano ang ginagawa mo? Sabi ng boses. Bata, ayaw mo na bang mabuhay? Sigaw mula sa audience. Maraming sigawan ang narinig mula sa mga audience, pero hindi ito pinansin ni Alex. Sumunod ka sa akin, hindi binigyan ni Alex ng atensyon kung ano ang kanilang sinasabi. Hindi niya kayang isipin na may ibang hahalik kay Leona. Hinawakan niya ito at hinila sa likod ng backstage. Sinasadya mo magkaroon ng gulo, tama, wika ni Ian, ang direktor. Ang ilan sa mga performer ay pinaligiran si Alex, at pagkatapos ay dumating na si Colin. Bigyan niyo ako ng sports jocks upang turuan ito ng leksyon. Galit si Colin na sinabi ito kay Ian. Huwag mong gawin, biglang sabi ni Leona. Leona, bakit mo siya ipinagtatanggol? Tanong ni Colin. Tumingin si Leona kay Alex, pagtapos ay kay Colin at sinabi. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Wala siyang ginawang mali, kaya bakit mo kailangan humanap ng iba upang siya ay bugbugin? Nang sinabi niya ito, naintindihan ni Colin na napagsamantalahan niya ito, nang handa niyang halikan ito sa entablado, at si Alex ay walang ginawang mali. Pagkatapos ay umupo si Leona sa bangko. Napagtanto ni Colin na gagawa siya ng pananamantala. Gusto niyang gamitin ang mga audience para sa kanyang relasyon kay Leona. Pero hindi niya inaasahan na magagalit ito. Colin, ikaw pa rin ay nasa Physical Education Department, wika ni Ian. Mabilis na tumingin si Colin dito, at naglakad patungo kay Leona at umupo. Si Ian ay natakot at sinubukan kung may magagawa ito kay Leona na patawarin si Colin. Leona, patawad, masyado akong naging excited sa entablado. Mapapatawad mo ba ako, wika ni Colin. Nakinig si Leona sa pagiging sinseridad, at napagtanto na hindi naman natuloy ito. Pinahahalagahan pa rin niya ang talento ni Colin, kaya tumango siya. Kalimutan mo na ito ngayon. Siya nga pala, ang ating performance sa entablado ay medyo successful, at ang mga manunood ay nagustuhan ito ng lubos. Napansin ko na ang lahat ay kumakanta kasabay natin. Sa nakita niya na pinatawad na siya ni Leona, si Colin ay nakahinga ng maluwang. Leona, Colin, ang inyong performance ay maayos. Pero hindi niyo nakita noong kumakanta kayo. Ang dancer ay nakatayo lang sa entablado. Kung hindi dahil sa maganda ninyong pagkanta, ang lalaking ito ay sinira na ang palabas. Wika ni Ian, habang nakaturo kay Alex. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel.
Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.